Habang summer pa nga, sinusulit ko ng paggagala dito. Dahil nga sa mga susunod na buwan, mag-winter na nga. Kaya naman matagal-tagal pa, aabutin pa ng ilang buwan bago pa mag-summer. Mahaba kasi ang panahon dito ng winter, kaya naman sa mga ganitong sitwasyon, sinusulit na namin yung ganitong panahon. Ngayong araw nga ipupunta tayo sa isang park na hindi naman ganong kalayuan mula sa bahay. Nakakatuwa nga dahil wala pa akong isang buwan dito sa Canada, marami na ako nakikitang galaan dito. Isa na nga dyan yung pupuntahan nating park. Kung napansin nyo may nakita kayong jet plane na nakadisplay sa kalsada, isa kasi sa mga attraction na makikita mo papunta sa park. Ito ang dinadaanan natin, buka na pala papunta doon. Napakatahimik ng lugar na to kaya hindi mo akalain na may mga bahay pala dito. May mga ibang palaruan din dito, may mga church din at meron din mga convenience store. Kaya kahit papaano may mga tao ka pa rin makikita sa kalsada. Nagtataka siguro kayo kung paano ko nalaman itong lugar na to. Nalaman ko itong lugar na to nung minsan napadaan yung bus na sinakyan ko pa uwi. Tapos ginamitan ko ng Google Map kung gaano siya kalayo mula sa bahay papunta doon sa pupunta natin. Sa kalagitnaan nga ng pagbabike ko may nakita nga akong karatula. Ito ay isang paalala o guide sa possible na bear encounter. Dito kasi guys sa Canada ang mga wild animals gaya ng bear, usa o bison ay alaga ng gobyerno ng Canada. Meaning to say malaya silang nakakapaglakad sa mga kali o highway na underprotected ng government ng Canada. May nakapagsabi nga sa akin na kapag may dumadaan nga doon ng mga bear sa kalsada o highway, hinihintuan nga ng mga sasakyan. Habang tinatahan ko nga itong daan na to, medyo kinakabahan din ako. Baka kasi bigla akong bulagain ng bear sa daan. Buti na nga lang may nakita akong naglalakad-lakad din dyan kasama ng mga aso nila. Kaya kahit papaano nawala yung kaba ko. Bumaba na nga ako ng bike dahil nahihirapan na ako. Paano ba naman karamihan sa mga daan dito puro paahon. Tingnan nyo naman guys ang paligid, nakakatuwa dahil puro puno at puro damo. Parang akong inosente kapag nakakakita ko ng ganitong paligid. Naninibago pa nga lang sa paligid yung mata ko dahil ibang-iba nga ang paligid doon sa Bahrain. At eto nga, dito na nga tayo sa park. Itong park na to ay tinatawag na 4-Wing Gateway Park. Kaya kung napapansin nyo may mga ilang jet plane na nakadisplay. Kagaya doon sa bukana na nakita natin kanina. Kung naitatanong nyo nga kung totoo tong jet plane na nakadisplay, totoo po yan. Mga lumang jet plane siguro nila yan na hindi na ginagamit. Tignan nyo naman kung gaano siya kalaki. Talaga namang malulula kasi sobrang laki ng mga sasakyan na to. Dahil ako mismo inamamangha. First time ko kasi makakita ng jet plane sa malapitan. Madalas kasi ang mga jet plane nakikita ko na sa mga palabas. Kung natatanong nyo kung ba't may mga aeroplanong nakadisplay dito sa park, dahil nga sa lugar na to malapit ang Canadian Air Base. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na may mga jet plane na dumadaan. Aliw na aliw nga ako dito sa lugar na to dahil talagang sinusulit ko ang panahon. Napakaswerte ko nga dahil ako lang mag-isa dito sa park na to. Kaya naman solong-solo ko, picture dito, picture doon. Sadyain talaga tong lugar na to. Hindi ko lang alam kung merong malapit na bus stop dito. Along the highway naman itong park na to, kaya naman safe na safe ito dito. Nataon nga lang na pagpunta natin dito walang katao-tao. Bukod kasi sa paggabi na may mga pasok pang mga tao. Medyo foggy nga na mausok ang langit ngayon. Kaya naman kung mapapansin nyo ang araw, kakaiba nga. Sinyalis na nga siguro yan na malapit na mag-winter dito. May mga araw at panahon din kasi na minsan maulan, minsan malamig, minsan na mainit. Mapapansin nyo dun sa bandang dulo sa may kulay blue, yun nga yung Canadian Air Base. Akala ko nga ako lang mag-isa dito dahil maya-maya may dumating nga ng mga park goer. Sa totoo lang yung mga oras na yan mag-aalas 7 na. Kaya naman sinusulit ko na bago ako umuwi. Mahirap na kasi abutan ng gabi sa daan, lalo na't baguhan pa lang tayo dito. Bago nga tayo umuwi, umupo muna tayo at nagpahinga. Dahil panigurado mapapagod na naman tayo sa pagbiyahe. Bike lang kasi ang gamit natin papunta dito at lalo na mga daan dito puro paahon. Kaya naman bago mo may pahuling sulyap uli sa karatula. Sa sobrang ang ganda na lugar na to talaga namang mag-e-enjoy ka. Naisip ko nga tuloy kung pwede ba dito mag-picnic. Dahil sakto may mga upuan at waiting shed na rin. Yung dumating pala ng nakakotse kanina mga Pinoy pala yun. Akala ko nga nung una kukundi lang ang mga Pinoy dito. Kahit saan kasi sa lugar dito may mga Pinoy. Kahit nga kapitbahay namin puro Pinoy din. Kaya nga nakakatawa saan man sulok na mundo may makikita ka talagang Pinoy. O siya, hanggang dito na lang muna. Buyers!